spiritual, buhay, ating pong kailangan inutuhan. Doon sa linggo na tayo kung ay ginagawa ng Diyos sa ating pamuhay. Walang iba kung gusto ng Diyos, hindi yung ating kalasan. At meron po alam kung may kagawin sa akin. Dala ko si Marlon, siguro sa isang ibabat sila kayo. Isang ulan na hapon po. Isang maulan na hapon. Maulan na hapon. Pero magpapalaan. Ako po yung naniniwala na kailangan po natin ang ulan. Ayaw po ba? Kasi para meron tayong sa mga langgay naman. Pero ako po yung naniniwala na bagamat po ang panahon po natin ay medyo masulit, may purpose po lagi. Ano po ba? Kaya naman po sa hapong ito, ako ay naniniwala. Sabay magpagbuhos ang malakas na ulan ng dito, malakas na pagbuhos ang pagkapala sa lugar nito. Naniniwala po ba kayo doon? Hindi po tayo paabuli ng Diyos sa itong oras kung hindi po tayo magkapala. Ano po ba? Kaya naman po sa hapong ito, isa pong maganda pong mensahe ng Panginoon. Actually, hindi na po yung mensahe, mali ko lang. So, yung Monday kasi na yun, talaga may ulo mo. Hindi talaga ako pinatulog. Nag-text nga ako kay Kuya Ivan. Sabi ko, Kuya Ivan, ano ba sa pinatulog? So, tapos, yung gano'n, tapos nagpa-check up na rin ako. Yun nga po, yung na-5 gada, meron daw naging gano'n. So, nag-reseta na yung doktor, pero hindi naman natin sa akin. At dahil doon, taas ng ulo na yun, at Lord, i-focus ko na lang ang aking atensyon sa pagbabasa ng salita. At dinako po ako ng Panginoon sa isa pong talata ng Biblia sa aklat po ng 1 chapter 12, verse 1 to 8. John chapter 12, verse 1. Ito po na nakakita, may iba sa mga po. Ang at mga malakas. Ayun na nagaw, bago magpasok, pagkatapos, pinunasan ang kanyang buhok at umalimuyak sa buong bahay ang pagkakas. Mula Iscariote, ang natagal na kumapasok yung ay nagsabi ito. Kapag hindi pinagpili ang kapawo at ibinigay sa mga tuka pinagbigal. Maaaring umabot sa 3 ordinaryo ang kakaganyan. Hindi lang yun, sa siya ay pinasakot sa mga tuka, kaya sinabi yun, kundi dahil siya ay magnanakaw. Siya ang iniingat ng kanilang salapi at pinupagdisay ko. Sumagot si Jesus, ano siya'y pinugulo ninyo? Nabayaran ninyo, ilaan niya ito para sa pag-inibig sa akin. Pagkawa ng pagkasama ninyo ang mga lupa, ngunit ako'y hindi ninyo sama sa habang kayo. Ito yung kamulan. Kami Diyos, hinihigit po namin, hinihigit po gabay, halino, at kalungan ng nagmula sa inyo, Panginoon, sa aking Panginoon, na lalalitin po po, Panginoon, dalayan ko, itapos po ako sa inyong likuran, at yung po akong gagawin ng pagkapalat sa aking likuran. Nawa, Panginoon, pagpalahan niyo po sila, Panginoon, sa pamamagitan ng mensahe niyo, Panginoon, at ikaw po ang nag-usap sa kanilang puso, sa kanilang isip, Panginoon. At dalayan ko po ang pagtulong at pagtingap ng Banal na Espiritu, na siyang mamamagitan po sa bawat sa Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo po namin binabalik ang mataas na pagpupos. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang topic po natin ngayon ay may title na The Power of Unlimited. The Power of Unlimited. Ang kagandahan nito, ito po ay nakikita ko sa advertisement sa TV. Ito po talaga ay
very, very vocal ang advertisement na ito pagdating sa unlimited. Yung mga cellphone company, tama po ba? They are trying to sell their product doon sa package na unlimited. No? Unlimited text, unlimited call, unlimited net. Unlimited. No, no. Tatlo, ikan, tatlo naman po yan sa mga short. So, doon sa kanilang promotional strategy na ginagawa ng marami po sila artist na ginagamit, marami po sila mga paraan para maano yung tao. Alam niyo po, sa kadululuhan nito, yung sinasabi nilang unlimited, may expiration. Ayaw po ba? May certain time, may certain day, doon lang po siya titigil. So, they experience yung tinatawag nilang so-called unlimited. Pero ano pa mo, hindi po talaga siya unlimited. Meron nga po, di ba, for 1 week lang, di ba, yung 1 load ka na 100, call and text, di ba? Kasi na gano'n. So, limit, ang totoo po nito, nakakalupot lang talaga dito, meron po tinakdang oras at tinakdang araw kung kailan lang po ito matatapos. So, sumunod tayo, hindi po siya talaga unlimited. Ay po ba? Sa akin po, ang terminong unlimited, ito po ay hindi po natatakdaan ng oras. Hindi po ito kayang, kumbaga sabihin natin, bigyan ng takdang oras sa katapusan nito. Kumbaga ito po ay wala po talagang boundaries, walang kanto, walang sulok, no? Walang dead end. Yung para sa akin yung unlimited. Alam niyo po ba sa pag-aaralan natin ngayon, ipakita sa atin ni Maria ang isa sa pinakamagandang itinuturo ng Biblia na yung tinatawag na pagkakaroon natin ng unlimited. Saan ba tayo magkakaroon ng unlimited? Kung baga sila sa text, tayo po, meron tayong dapat na gawin unli sa ating buhay pananampalataya. Ano po ba kayo doon? Kasi po ba kayo doon? Sa aklat po ng binabasa po natin, sabi po dito lang po tayo magkakaroon lang po tayo ng pagtitingin sa ibang talata, pero dito po tayo focus. Sa John chapter 12, verse 3. Sabi po dito, Mary therefore took a pound of very costly perfume of pure blood and anointed the feet of Jesus and wiped his feet with her hair, and the house was filled with the fragrance of the perfume. Alam niyo po, unang-unang pinakita dito ni Maria, kung babasahin po natin sa chapter 11 verse, sa Mark chapter 7 verse 15. Silipin lang po natin. Mark chapter 7 verse 15. Marcos chapter 7 verse 15. Luke pala, Luke chapter 7 verse 16. Chapter 7 verse 16. 50. Sige nga po, makikibasa nga po. Okay, sa Tagalog po. Lucas chapter 7 verse 60. Sige po, makikilabas nga po. Okay. Nagsimula po sa chapter 7 verse 36. Natapos po sa 50. Ang usapan po rin dito, ito po yung topic natin sa John chapter 12. Si Maria pa rin po ang pinag-uusapan dito na kung saan
sinabi ni Jesus kay Maria na humayo dahil sa iyong pananampalataya, humayo ka na merong kapayapaan. Alam niyo po, si Maria po, kung titignan po natin ang kanya yung background, siya po yung tinatawag natin kinalagkas sa paanan ng ating Panginoong Jesus at nahulog po sa akto ng, yes, siya po yung tinuturing po dito Mary, na si Mary Magdalene, na siya po yung itinuturing dito na babaeng makasalanan. No, doon po sa ibang talata po na aklat. Dito po, binakita po dito, yung buhay ni Mary dati na isang prostitute na nabago po, at dahil po doon sa kanyang pagbabagong buhay, minahal na po ang Panginoon at siya po ay naging malapit sa ating Panginoong Jesus. Kaya naman po, dito po sa kanyang, pinapakita niya po dito na pagbisito po sa Panginoon, ipinakita niya po dito sa verse chapter 7, verse 15, yung tinatawag na unlimited faith. No? Unlimited faith. No? Pag sinabing unlimited faith, ito po yung walang katapusan po. Kumbaga, hindi nalilimutan ang pananampalataya. Tama po ba? So, hindi po nalilimutan yung pananampalataya ni Mary. Bakit po? Nung kunin niya pa lang po yung pinakamahal na pabango, nung panahon po nila, isa pong napakalaking battle po yun. Papag-aralan po natin yung bakit po battle po kay Mary yun. Na, unlimited faith. So, paano po ba tayo magkakaroon ng sinatawag na hindi nalilimitahang pananampalataya? Yun siguro yung magandang question, no? Ano po yung qualities of unlimited o unlimited? Magandang term, no? Unlimited, no? Unlimited, no? Ang unlimited po, pagkakaroon po ng unlimited, pagkakitiin na po natin, basahin po natin yung Sermon of the Mount Christ. No? Blessed are the poor, blessed are ganito, blessed are ganyan. Alam po ba? Sa Beatitudes, chapter 5, verse 1 to 12. Makikita po natin doon yung 9 qualities of unlimited faith. Makikita po natin yan doon. Yung siyam na katangian. Alam niyo po, pag ginawa po natin ito, alam niyo po yung binubuo niyo sa buhay niyo? Nagbubuo po kayo ng Christ-like image sa buhay niyo. At dahil binubuo niyo ang Christ-like image sa buhay niyo, nagkakaroon po kayo ng tinatawag na hindi nalilimutahang pananampalataya kasi nagiging kawangis kayo ni Kristo. Nag-isip po ba yung point? Itinuturo ni Jesus yung Beatitude, yung Sermon of the Mount, ng mapalad ang taong ganito, mapalad ang taong ganito, mapalad ang taong ganyan, mapalad ang taong malinis ang puso, mapalad ang taong inuusik sa kanyang pangalan, dahil binibuild up mo sa buhay mo ang isang Christ image. Ano po ba? At pag binibuild mo po yung tinatawag na Christ image, magiging kawangin ka ni Kristo, ang ating Panginoon Jesus, ang pundasyon po ng ating pananampalataya. Tayo po ngayon ay nagkakaroon ng pananampalatayang hindi nalilimutan. Kagaya po ni Mary, nung nabago po ng ating Panginoong Jesus ang kanyang buhay, dito na po nagsimula yung tinatawag na unlimited faith. Ano po ba? Now, mga kapatid, yung tinatawag po dito sa unang sabi dito sa blessed are the poor, blessed are the ganito, blessed are ganyan. Alam niyo po ba, tunay na pagpapala po ay nagmumula lamang sa nag-iisang Diyos. At ang pagpapala, ang sinasabing pagpapala na nanggagaling sa Diyos, ito yung tinatawag nating inner confidence. Inner confidence, no? Na pagamat, ikaw po ay nakakaranas ng ganito, nandoon po yung tinatawag nating kumpiyansa na tayo po at ang Panginoon ay nasa atin. Ano po ba? At dahil po doon, nakikita po natin sa ating buhay na ang Diyos po, kung malaki ang problema natin, kung ang problema natin ay sinlaki na ng Titanic. Ano po ba? Sinlaki na ng Titanic. Ganyan na kalaki, yan ang pinakamalaking barko na natala po sa history. Tama po ba? Isa sa pinakamalaking barko. Sabihin na natin, yan ang kalaking problema mo. Pero ang Diyos po, sinlaki po ng dagat. Ayun po ba? Kahit sabihin mo magkaroon ka na sinlaki ng 10 Titanic ang problema mo, sinlaki pa rin ang dagat. Ayun po ba? Ganyan po
tumingin ang taong meron tinatawag na unlimited faith. Kagaya po ni Mary, yung ginawa niya po ito po hindi nagagawa ng isang tao na may mahinang pananampalataya. Amin po ba? Alam niyo po, sa ating buhay, bilang isang mananampalataya, gusto po ipakita sa atin ng Panginoon, yung binibuild natin, no? Binibuild natin yung Christ image sa buhay natin. Habang binibuild natin yung Christ image sa buhay natin, nagkakaroon po ng tinatawag na imitation. No? Pagkakaroon po ng imitation, alam niyo po, hindi naman masamang imitation eh. No? Kung sa buhay pananampalataya natin po gagawin. No? Mag-i-imitate pa ng isa, gagawa pa tayo ng surprise image sa pamamagitan ng ating buhay pananampalataya. Kasi dahil sa pananampalataya, maraming nababago. Intindihan niyo po yung sinasabi ko? At hindi mo na kailangan share minsan yan eh. Dahil makita pa lang nila na ang buhay mo, nababago, nagkakaroon ng sinabi ng hindi. Ano bang yan? Dahil doon, kapag bahagi mo ng nagkakaroon ng sa kanya, nauunawaan niya, bakit nabago. Ayaw po ba? Ang mga kapatid, paano ka magkakaroon ng unlimited? Muna sinabi natin, para sa nagkakaroon ng quality sa unlimited faith, nandun po sa Matthew chapter 5 verse 1 to 7, ang pinakasin natin yun doon. Paano sa nagkakaroon ng unlimited faith? Ito po yun, sa paniniwala na buhay ng muli si Kristo mula sa kamatayan, at sa kamatayan ni Kristo, naniniwala tayo na ito po ang magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan, na nakaasla po sa salita ng Diyos. Naintindihan po yung sinabi ko? No? Sa paniniwala na buhay ng muli si Kristo, yan po yung cornerstone ng ating pananampalataya, yung resurrection ni Kristo, yung pagkabuhay ng muli. Mawawalan sa isa po yung pananampalataya natin bilang mga Kristyano kung ating Panginoong Yesus ay katulad ng paniniwala ng ibang reliyon na 24/7, 365 days nakapako at hindi na po nagigising. Alam po ba? At mananatili lang sa isang lugar. Kung ganun po ang Diyos natin, mababaliwala po ang ating pananampalataya. Ngunit, ang ating Panginoong Yesus, nung siya ay napako sa krus, amin po ba? Nung siya po ay napako sa krus, siya po, sa loob ng 3 araw, ay siya po ay nabuhay ng muli. Ano po ba? At ilang araw pa tinagin niya sa lupa, siya po ay nagbalik na po sa ating Ama sa langit. Ano po ba? Dahil doon sa paniniwala natin na ang ating Panginoong Yesus ay nabuhay na ng muli. No? At ito po yung magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan, kaligtasan, no? At ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya lamang sa Kanya na nakaangkla po sa salita po ng ating Panginoong Yesus. Naintindihan po yung sinasabi ko. Dito po magkakaroon tayo ng tinatawag na unlimited faith. No? Doon po tayo magkakaroon ng tinatawag na hindi nalilimita ang pananampalataya. Kaya nga po sabi nga ni Pablo sa Aklat ng Filipos, I can do all things through Christ Lord Jesus that who strengthens me. Nagagawa ko ang lahat ng bagay dahil kay Kristo na siya pong nagpapalakas po sa atin. Amin po ba? At isang bagay din po parang magkakaroon ng tinatawag na hindi nalilimita pa na ng pagkaya. Dapat magkaroon ka ng tinatawag na mature faith. No? We must have a mature faith. Ano po yung mature faith? Ito po yung makikita po natin na ganap na yung ating pagtingin sa ating pananampalatayang hinahawakan. Amin po ba? Alam niyo po, pag hindi niyo po tinayuan ang pananampalataya nyo ngayon, para po kayong alon sa dagat na inaanod-anod kasi kang dadalhin. Hindi yung sinasabi ko. Sabi nga ni Cristo, maningkig daw kayo. Alam po ba? Pangatawan ng hina. Dahil naniniwala ko sa pagsunod natin sa Panginoong Yesus. Merong tinatawag na mga artels, merong mga tinatawag na mga implantes. Pero once na nagpapatuloy ka, kahit nahihirapan ka na, gumagapa ka na sa hirap, at least nagpapatuloy ka, alam ko ba, nanindigan ka, dahil alam mo kung pananampalataya na meron ka, alam mo tama ito. Alam ko ba? At ang pananampalataya nito, ito ay magdadala sa buhay na walang hanggan. Alam ko ba?
Yan po yung kagandahan sa pinakita dito ni Mary. Nagkaroon po siya ng tinatawag na unlimited space. Ano po ba? Ang sunod po, wala. Pinakamaganda. Ito sa pinakamaganda. So, firstly pa rin po, makikita pa rin po natin na yung binuhat ng ating ni Mary, yung papango, at inanoint niya ang paanan ni Jesus. Ano pong ginamit niya pamunas? O, alam niyo po ba na ang glory ng babae ay nasa buhok? Kaluwalhatian ng babae. Ang kaluwalhatian. Kaya nga ang babae dati nakabelo na, nung panahon nila nakabelo, at totoo naman po talaga mahaba. Kaya nga po sa ibang reyon, tinuturo nila ang buhok po talaga ng babae, pinupusuglan. Nakakita ako, teacher ko, doon sa GBS International School. Ganun lagi po. Alam ko naman siya Pentecostal na oneness. Pero never talk about the doctrine. Minsan, hapon, pagpasok ko ganyan, may kinuha ko, nakalimutan ko yung aking whiteboard marker. Tayo na nilaglag niya po yung buhok niya. Wow! Nagpas sa puno sa sa pimento, ang dami ng stick. So, minsan na siya nalinaw po sa akin na ang glory daw po ng babae nasa kalulatian. Pero ang ano ko naman po, kultura naman po yan Kinagalan po natin yung kultura ng tao. Ibig sabihin po ng glory po ng babae, yung kalulatian. Sa babae, yung karangalan. Ng isang babae, ay nandun po sa kanilang. Kaya nga po, mga Israel, mga Israelita, lagi po silang naka-belo. Bakit po sinabing? Parang, bakit hindi ka tinubos sila? Kasi diba, yung nalamunin na tinubos sila. Bakit sila nakabelo? Kasi, ipaliwala sila na pag pinagdal nila yung belo nila, magkikitaan sila. Dalawa po ba? So, ano po? So, may iba-iba po kasi tayong tinatawag ng mga doktrina sa lumiwala. Sa doktrina po ng mga Muslim, ganun po. Bakit sila nakabelo? Kasi ang Muslim kasi, kaya ang mukha nakabalot ng bilo yan. Bawal sa kanila na makinagan o makita ng ibang malaki ang mukha ng babae. Halos yan, matalang nakikita. Matalang nakikita talaga yan. Dahil bawal sa kanila. Nagbabawal talaga yan. Yan ang talagang doktrina ng Muslim. Na bawal na ang babae at ipakita ang kanyang mukha sa maliban sa mata lang. At bawal din sa may pag-usap sa lalaki. Lalo kung ang babae, mayroong katipan. Bawal. Patsmot, may asawa na rin. Bawal na bawal yan. So, paano? Talaga yun. Kaya nga, ang Muslim, masyadong siloso yan. Pero ang Muslim, pinakamaraming asawa yan. Kasi ang Muslim, hanggat may pera ka, nakabili ka ng babae, kaya magbayad ng dote sa babae, ibig sabihin, halimbawa, anak kita, binila ka sa akin, bibigyan mo ka ng bahay, lupa, kotse, sige, ang anak ko ibig ko siyo. Pinagbili kita sa kanya. De, alam ko, kaya kayang buhayin. Ganis na. Kaya hanggat may mayaman ng Muslim, may pera siya, kaya mag-asawa niya kahit 6-7. Kaya mga sheikh, mga emir, o mga hari ng Middle East, ang asawa niyan, marami. Kaya kung mapunta ka ng party Middle East, ang mga bahay niyan, puro mansyon. Alam ba, sheikh ang asawa mo. Sabihin, Al-Thani, ang asawa mo. Qatar, Al-Thani. Ang bahay mo, ang lalaki. At marami kang mga katulong. Yun lang. Hindi naman. Pinuputol ang buhok naman nila. Pinuputol lang. May putol ang buhok. So, kanya-kanya nga lang. Kanya-kanyang kultura, kanya-kanyang paniniwala. Yan lang naman yun. Wala na. Ang Diyos po kasi, ginagalang na rin po yung kultura ng bawat bansa at ng bawat tao. Noong panahon po nila, ganun po yung kultura po nila. Sa panahon po natin, sa kanila lang naman po kasi yun sa atin po kasi, sa kultura po natin, sa tayo po mga Pilipino ay hindi naman po tayo masyadong ganun ka-tela. Conservative, ika nga.
Hindi naman kasi nababawasan ng kaligtasan mo kung kulang mo. Kasi, controversial sabi niya, may interrupt ko lang, ano. Yung ginawa ni Maria, doon sa pagbubos ng pabango sa ng Panginoon, yung pinakita ni Maria kung gaano niya kamahal si Jesus. Pinasa niya ng kanyang buhok ang paa ng Panginoon. Dahil yun sa pagkakataon niya, sa buhay niya, napakita niya ang pag-ibig niya sa Diyos sa pamagitan ng kanyang pagpupunas ng buhok sa Panginoon sa kanyang paa. Yan ginamit niya. Imbis na anong bagay, yung bukos na, ang ginamit niya sa paa ng Diyos. Kaya, pinakita niya kung gaano niya kamahal si Jesus. Amen. Yun po, support ako lang po yung sinabi natin mga kapatid. Alam niyo po, sa panahon po nila, yung paglugay ng buhok ng babae, ay nangyayari lang po yan pag nagkakaroon po ng making love. Asian world ganun po. Lugay lang po ang buhok ng babae pag nandun na po sa punto ng making love. Dito po, yung love na sinasabi dito, hindi po siya yung tinatawag na isang klase ng gano'ng pag-ibig. Kumbaga, ito po yung intense love, supreme love ni Mary na ipinapakita sa huling pagkakataon, bago man lang ihatid sa huling dumating sa kamatayan ng ating Panginoon. Dito na ipapakita, i-express niya yung tinatawag ng pagmamahal niya sa Panginoon. No? Iaano niya yung kanyang buhok. Kumbaga, ipinakita niya yung marugtog na sa pinakamalalim na wikang Tagalog. Marugtog na pagmamahal sa Panginoon. No? No? Yung pinakalahat, no? Yung po kasi yung kultura po nila, no? Inalay na po itong pagmamahal niya po sa nalalapit na kamatayan ng ating Panginoon. So, alam niyo po, paano ba tayo magkakaroon ng ganitong uri ng pag-ibig? Sa aklat po na Ephesians chapter 3 verse 17, ipasa po tayo. Ephesians chapter 3 verse 17. Tanong ko, paano tayo magkakaroon ng ganitong uri ng pag-ibig na kagaya ni Maria? Ang sabi po dito sa Biblia Tagalog po, makikibasa nga po. Buhay na ang Kristo sa inyong tutong sa pangagamitan ng inyong pananalig sa Kanya, upang sa inyong pag-ugal at kung hindi matatag sa pag-ibig. Dito po sa wikang Tagalog, sa wikang Banyaga po. Ang sabi po dito, Ephesians chapter 3 verse 17, so that Christ may dwell in your heart through faith, and that you are being rooted and grounded in love. Amen po ba? Alam niyo po, kasi sinabi po rooted and grounded, kami kayo po ay nagkaroon sa kurso ng forestry. Yung mga kumukuha ng kurso ng forestry, nag-aaral po ng mga puno, yung mga taong na puto, mga insekto. Meron po kasi ugat po yan, meron ugat po yan na talagang dumidiretso kahit na ano katigas ang lupa. Talagang sumisikip yan. Pababa. Yung po yung sinasabing rooted. Yung ugat na pababa. Sumisikip po dito sa lupa. Kaya nga po yung tingnan po dito nakabalita yung sa katira sa ilalim ng sudan, sa Venezuela, yung gumuho, at ang tunan, dahil nila yung malaki sipak na adobe. Nabalita po ba yun? Sa Venezuela. Ayaw yung po isa sa mga sinisisi nila doon, dahil yung ugat ng puno ng sampalong ay masyado na pumasok sa bato. At yun po yung naging dahilan sa pagbuhos ng ulan, nagilak po siya. Bigay mo yung kondisyon. Ano po ba? Ang liit lang po nun, pag nakita niya yung pinityon nga po, ang liit lang yung ugat, parang ano na siya. Para siyang sinumit. Pero ganun po siya. No? Alam niyo po, kailangan ganun po tayo. No? Nagtatanim tayo ng pag-ibig. No? Kanina po natin, itinatanim yung pag-ibig natin una sa Diyos. Ano po ba? Pangalawa, sa ating kapwa. Kaya nga, tutuloy mo po yung chapter 3, Ephesians chapter 3, verse 18, makikita nyo po doon. Pag sinabi naman po yung grounded, yung isang klase ng ugat na gumagano naman po sa lupa, kumakapit sa lupa. Dapat po, sabi ng Panginoon sa atin, dapat po tayo ay rooted and grounded sa pag-ibig ng Diyos. Ayun po ba?
Kaya magkakaroon tayo ng ganitong uri ng pag-ibig. Natatandaan niyo po ba na kinausap ni Jesus, si Pedro? Nasabi ng Panginoon, Pedro, mahal mo ba ako? Ano sabi ni Pedro? Nalalaman mo Panginoon kung gano'n ka mahal. Muli po, inulit ng ating Panginoong Jesus. Diba? 3 beses inulit. Bakit po? Gusto kasi ng ating Panginoong Jesus itaas yung level ng pananampalataya, ng pagmamahal ni Pedro sa ating Panginoong Jesus. No? Kasi siya po yung magiging cornerstone ng church. Kaya nga sabi ng Panginoon, sa batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Ayaw po ba? Now, being rooted and grounded sa pag-ibig, no? Dapat we are free from any form of anger, any form of unkindness, greediness, envious, bitterness, no? Slander, malice. Dapat po free tayo sa mga Kristyano. Amen po ba? Paano ka magmamahal sa isang Diyos na nagmamahal sa tao? Kung ang mga tao, makalimutan mo hindi mo kayang maayos. Amen po ba? Mga kapatid, ano na po gusto yung usapin ng Panginoon dito? Since na tayo ay naniniwala na minahal tayo ng Diyos. Amen po ba? Kahit sa pagmamahal ng Diyos, magkaroon po tayong tinatawag na tinaling ng Diyos sa puso natin yung kanyang pagmamahal. Kaya nga po, di ba may kasabihan kung ano yung puno, yun po yung sin si Christ, yung bahay ng pagiging taglaw. Ano po ba? And we are the branches growing out of love. Ano po ba? Mga kapatid, ito po yung sinasastart ng Panginoon. No? Dito po sa pinag-aaralan natin ngayon. Si Maria po, nagkaroon po siya ng power na yung deathless love, yung walang kamatayan sa Panginoon. Yung po yung gusto ng Panginoon sa atin, hindi po nagmamahal yung pag-ibig natin sa Kanya. Nararamdaman naman po ng Diyos yung kung natin sa kamahal. Kaya nga po kung natatandaan niyo po, yung sinabi ko po sa atin sa inyo dati, may impact po sa ating mga napag-aralan po sa nakaraan. Paano niyo po masusupat ang pag-ibig niyo sa Diyos sa pamamagitan po ng pag-singko po? How you measure your love to God is the measure of your relationship. Ano po ba? Now, sa pamuli po, isa sa pinakamagandang ginawa ni Terry, yung tinatawag ng ating unlimited worship. Ayun po ba? Ang pagduhod sa paanan ng ating Panginoong Jesus at pagpunas ni Mary ng kanyang buhok sa paanan ng ating Panginoon. Ito po yung pinaka, na yung pinakita ni Mary na hindi po nalilimutaan po yung kanyang pagsamba sa ating Panginoon Jesus. At ano po dito, sa binabasa po natin dito ngayon, Mary took a perfume of powder, very costly perfume of blood. Very closely. At sabi nga po doon sa ibang translation, na doon po sa aklat po ng Lucas, pinakita rin po doon, sa aklat po ng Marcos, pinakita rin po doon. Gaano po ito kamahal? Ito po ay nagkakahalaga ng 300 dinari. Pag kinonvert po yung 300 dinari sa panahon natin ngayon, lumalabas po siya na $6,000. Yung ganong dollars ayon. At pag kinonvert pa po natin sa peso, nakakalaga po siya ng 251,000. Kaya nga sabi nga po dito, nung panahon nila, 1 taong sweldo. Kaya nga po si Judas sabi niya, bakit hindi nila natin, sa verse 5, why this perfume not sold for the 300 denarii and given to the poor people?
Ganun po siya kamahal, 300 dinari. Alam niyo po, itong pure nuts na to, galing pa po siya dun sa northern part ng India. Ini-export po nila to. Papunta po sa lugar nila. Alam niyo po, sa ganun kalaking pera, alam po ba? Hindi natin pera. Nalimitaan ba si Mary? Sa halagang 300 dinari, nalimitaan po ba yung pagsamba niyo sa Panginoon? Siya na yung hinayang na i-wash Amen. yung first, yung samantalang si Buddha, parang siya na hinayang na Amen. inuwo sa paan ni Jesus Christ. Parang, laki ng pag-ihinayang. Amen. Now, hindi ko nalimitan si Mary. Alam mo, ako naniniwala po ako dito, ironically speaking. Ito po ay nakipon ni Mary dun sa panahon ng kanyang mga pagkatrabaho. Alam naman po natin ang trabaho niya po ay isang bayarang babae. Ito po ay kanyang naipon, at nakabili po siya noon. Alam niyo po, gagamitin mo lang to. No? Kapag samba mo sa Panginoon. Alam po ba? Hindi po dapat tayo nalilimitahan ng trabaho. Hindi po tayo dapat nalilimitahan ng ganito, ng konting halaga. Para sabihin natin, Panginoon, mamaya ko muna. Unahin ko muna to. Alam niyo po ba, si Mary, hindi po siya nalimitahan. Isang taon, isipin niyo po, 161,000 na pinukapit ko nga. Kung tayo po ay na meron po 9,000 minimum wage year ngayon. Na yung minimum. No? 9,100, sabihin natin gano'n. Pag pinukapit po siya sa isang taon, 180,000 lang po siya. Ibig sabihin, bakit po isang taon, kulang-kulang 2 taon. Inipon yung pera na yun, para makabili ka lang nun. Alam po ba? Dahil sa pagmamahal niya. Alam niyo po, kulang lang tayo na yung sa tinatawag na tunay ng pagsamba sa Panginoon. Alam niyo po, yung tinatawag na hindi nalilimutan ang pagsamba, kagaya po ni Mary. In spite of this expensive perfume na ibubuhos niya sa paano na babasagin niya lang, ang ibuhos sa paano ng ating pangkahira niya, grabe. Manghihinayang ka kung ang klase ng pagsamba mo ay nalilimitahan. Manghihinayang ka kagaya ni Pedro, ay kagaya ni Judas Iscariot. No? Alam niyo po, ang pagsamba natin po sa Panginoon, dapat po hindi po nalilimitahan ng labaho, oras, o ano pa mang kaabalahan sa mundo. Ano po ba? Dito, magkakaroon tayo ng tinatawag na breakthrough sa worship. Ano po ba? Ayan po, bakit ba ito nagawa ni Mary? Itong isang taong swerte na to, itong mamahaling pabango na to, bakit ba ito nagawa? Kasi ito po yung dapat niyang gawin. Ano po ba? Ito po yung dapat niyang gawin. Alam niyo po, naniniwala ako, kahit isang drampan ang mamahaling pabango ang ibuhos niya sa Panginoong Hesus. Kung hindi po, bukal po sa kanyang puso yung ginagawa niya, hindi po malulugod ang Diyos. Ano po ba? Dahil ito po ang dapat niya gawin. Kaya masabi po na, sabi ni David, sa aklat po nung ari, I will not give to the Lord that cost me nothing. Hindi ako magbibigay sa Panginoon na hindi nagagaling sa akin na kumbaga hindi nagkakaroon ng merito sa Kanya. Ano po ba? Kasi ang kontesto po na bumibili siya ng lupa, ibinibili sa Kanya yung lupa na yun. Ngunit nasabi ni David, hindi, bibilin ko yan. That is an extravagant worship. Ito pala, sabi nga kung gaano ka nagmamahal ng isang ipapakita mo kayo sa Kanya sa espesyal na paraan. Ano po ba? Ano po ba? Alam niyo po mga kapatid, itong pinakita dito ni Mary sa akin. Grabe. Grabe po yung ginawa ni Mary po dito. Kapatid, alam niyo po, wala man tayong tinatawag na alabaster jar na pinaglagyan, yung pabango, na hawak natin ngayon. Na kung saan ito ay tinuturo ng isang pinakamahal na pabango ng panahon nila. Wala man tayong gano'n. Pero alam niyo po, meron pong isang sinisimbolo
Mahawak-hawak natin kayo. Talagang yan ang kapitang. Hindi na magandang galagin ng pabango. Alam mo po kung ano ba? Sinisin mo na sa alabas natin na tangan-tangan natin kayo. Ito po yung ating mga puso. Alam po ba? Ito po yung ating mga puso. Higit pa sa mamahaling pabango yung nakalagay po dyan. Hinihintay lang po ng Diyos, magkasabing po natin yan, na hinihintay lang po ng Diyos, i-boast natin. Yung ating pusong pagsamba at pinalilimtahang pagsamba sa Kanya. Alam niyo po, gusto na Panginoon sa akin, sa madaling sabi, priceless. Alam po ba? Yung priceless, hindi po nasusumbatan ng pera. That's why when we worship God, it was our hearts. Priceless. Alam po ba? Hindi po yung kaya kapatalo ng kahit anumang yaman at halaga dito sa mundo. That's why God is very, very thirsty sa ating pagsamba. Uhaw na uhaw siya sa pagsamba natin. Dahil itong pagsamba natin sa Panginoon, hindi po ito kayang bilhin ng sanlibutan. Kaya nga po ginagawa na sa atin, binubulag tayo ng sanlibutan, nililito tayo ng sanlibutan para mawala po yung attention natin, hindi po tayo mga pagsamba natin. Alam po ba? Naniniwala ko mga kapatid na ang puso natin, kailangan natin, basag. Ito sa symbol, kailangan natin ibuhos yung walang hanggang pagsamba sa Kanya. Alam po ba? Ikaw po ba? Tatanungin ka. Kung magtatanong ang Panginoon ng mga ganitong katanungan, kaya mo ba ibigay ang isang kausap mo sa Kanya? Kaya mo ba natin? Kaya mo ba ibigay ang sakyan mo sa Panginoon? Kaya mo ba ibigay sa Panginoon mo ganito mo? Alam po, this is a testing ground sa akin ng mga ang hirap. Lalo pag alam mo ipad to earn, alam mo ba? Alam mo, gabiris walang hindi sa puso natin. Dapat hindi po yung mga bagay. Gabiris walang dapat nandito sa puso natin. Alam po ba? Siya po yung dapat. Alam po ba? Gusto ng Panginoon, pinupur out po natin yung ating puso sa Kanya in worship. Alam po ba? Mga kapatid, alam niyo po, when you have unlimited faith, unlimited love, unlimited worship of God, alam niyo po, grabe. In fact, alam po ba? Grabe po, ang isang mananampalataya na mayroon po gantong klase, na hindi nalilimot ang pananampalataya in spite of many circumstances, trials, problems, persecution, or whatsoever, na sinasabi niyo nagiging hadlang para hindi po kayo hindi na mabuo ang inyong pananampalataya. Set aside na yan. Magpapulilit sa Panginoon. Manindigan kayo, pangatawan niyo na yan. At once na hindi niyo po ginawa yan. Alam po ba, sabi mo nga po yung i-inano ko sa Facebook eh. Yung self-page ko, meron ko siyang inspirational devotional message. Makikita niyo po din yung mga devotion ko. Sabi ko, kung mananampalataya ka lang sa Panginoon, huwag nang kalakalahati. Huwag nang pasyaba-samba. Uwi mo na. Alam ko ba? Uwi mo na. Dahil kung pagpapalain ka ng Diyos, dahil sa kalakalahati mong pananampalataya, dahil sa panasamba-samba mong pananampalataya, I'm sure, hindi ka makukuntento. Pero kung nagtitiwala ka sa Diyos ng buong-buo, pananampalataya ka sa Kanya, kung pagpapalain ka ng Diyos, wala kang pagpapalain. Ayun po ba? Ayun po mga kapatid, ito yung gusto na natin pang unlimited faith. Unlimited love, the love na sinishare po natin, hinibigay natin sa Panginoon. We adore Him much more than that what we have right now. Ano po ba? Career man yan, possession man yan, ano man yan.
dapat mas mahal natin ng Diyos. Diyos sa mga bagay. Ay, diba? Kaya mapalad ang isang tao, no? Dahil sa pag-ibig ng Diyos. Ay, diba? Dahil sa pag-ibig ng Diyos na bago ko yung Diyos. Ay, diba? Since kinikilala natin si Kristo po, yung tinatawag nating vine, no? Ng unlimited love. And we are the branches. Ay, diba? So God expected us. Ay, diba? Na nabubuhay tayo na meron pong pag-ibig. Free from any bitterness, hatred, greediness, unkindness, malice, not slander, ano po ba? Clamor, ano pa man yan. Dapat free. Tayo na sa mga ganyang bagay. Ano po ba? Now, sa huli, nire-recap na lang po natin. Hindi mo worship. Once we worship to God, pour out na natin yung puso natin sa kanya. Ay po ba? Alam niyo po, ang pagtaas po ng kamay sa Panginoon, this is the act of surrendering your life to God. Meaning to God is act of worship to God. Alam po ba? Sa mga kapatid sa akin pagkatapos, are you willing to learn what is studying today? Are you willing to learn what you study today? Are you willing to live what you learn today? Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, kung magagawa lang natin ipakita sa Panginoon, yung tinatawag natin, hindi nalilimit ang pananampalataya, hindi nalilimit ang pag-ibig, at hindi nalilimit ang pagsanla. Basahin po natin na ulas po ng Marcos chapter 11 verse 4, dito po ang matatapos. Chapter 11 verse 4. Ito po ang matatapos bago po natin tawagin natin mga ito. Mark chapter 11 verse 4. Sige po mga kibasa. Ano kasi po ang text? Yan, chapter 11 John chapter 11 verse 4. Ano po, sa wikang Tagalog po? Ngunit nang marinig ang Panginoon, na sinabi niya, hindi mo gawa ka sa mga tayan ng sakit nito. Kunyari po, kung magkarangalan nito, at kung magmagitan nito, magkarangalan ng anak nito. Kaya po, kunin po natin yung last part. That the Son of God may be glorified. At maparangalan natin ang ating Diyos. Once we have unlimited faith, unlimited love, and unlimited worship to God, we will glorify Jesus. Ano po ba? Yan po, isa po sa pinakamagandang pangyayari sa buhay natin. No? Yung tinatawag natin, nalululahatin natin ang Diyos sa buhay natin. Ano po ba? Tinatawagan ko po ang ating mahal na pastor. Sabi kong Pero ba na po? Marami ba? Ano mo ba?